Kasunod ng kontrobersiya tungkol sa Disbursement Acceleration Program o DAP, isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na maglilinaw sa kahulugan ng savings sa national budget. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She. Yes, Rafi, bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address na bigyan linaw ng Kongreso ang mga kwestiyon tungkol sa isyu ng pananalapi, inihain niya yung umaga ni Eastern Samar Representative Ben Evardone ang House Bill number 4770. Ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng definisyon kung kailan at paano ba dapat tignan ang pondo ng gobyerno bilang savings. Sa House Bill 4770 ni Evardone, kailangan tukuyin ang isang proyekto at estado nito bago, habang isinasagawa at pagkatapos itong maipatupad. Ang mga matitipid na pera sa proyektong ito maaaring matukoy na savings at gamitin naman sa iba pang nakalinyang proyekto na kailangang ayudahan o dagdagan ng pondo. Para malaman ito, bawat ahensya obligado magbigay ng ulat kada 3 buwan o every quarter kung ano ang mga proyektong naipatupad nila at kung magkano ang natipid nila na pwede pa namang gamitin sa ibang proyekto. Kada June 30 ng taon, ang lahat ng mga matitirang pondo kailangan ilagak sa ahensya sa National Treasury, sabi ni Evardone. Gaya ng utos ng Korte Suprema, bawal din ang cross-border transfer dito o yung paggamit ng pondo na sa labas na obligasyon ng ahensya. Halimbawa, yung para sa infrastruktura, sa kalinya lang nito pwedeng gamitin at hindi pwede na ipangsweldo ng mga empleyado. Sa mga proyekto o programa na nasa menu list lang na national budget, pwedeng gamitin ang savings, sabi ni Evardone. Samantala, bawal din daw manghingi o mag-endorso ng proyekto ang mga mambabatas gamit ang savings, sabi ni Evardone. Nakausap na raw niya si Speaker Feliciano Belmonte at nagpahayag naman daw ito na interes na suportahan ang kanyang panukalang batas, sabi ni Evardone. At yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.